sabi ko, mukhang ano, bakit biglang Marcoleta yung sinisigaw ng mga tao? Parang bayani si Marcoleta. Hindi pa nga si Cayetano, 'di ba dapat si Cayetano yung isisigaw nila, ano? Cayetano, o dapat ganun. Hindi eh, Marcoleta. Tapos lumabas si Marcoleta, lumabas. Yan, yung damit niya na yan na rin yun. Kaya lang, lumabas si Marcoleta, the usual Marcoleta pa rin, nakakunot noo. Nakakunot noo. Sinisigaw na nga yung pangalan niya, parang galit pa eh. Parang galit pa. Hmm? Ah, Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, kung titingnan natin, ano bang rally na yon? Bakit ano? Bakit Marcoleta yung sinisigaw? Ha? Parang biglang naging ano, tinaas sa level ng ano, tinaas sa level ng bayani si Marcoleta. ha? Ano yun ha? Um, Medyo iba yon. Kasi ibig sabihin nun, nagki-create na si Marcoleta ng kulto ng mga supporters. Nagki-create na siya ng kulto ng mga supporters niya. Sabi ko, mukhang ano to pinuposisyon na ba si Marcoleta? Pinoproject na ba siya para ito na ba yung sinasabi ni Sara na napili niya na yung kanyang magiging vice president? Ang tanong ngayon, kung si Marcoleta yung napiling vice president ni Sara, paano si Bongo? Ha? ha? Paano si Bongo? Hindi. Ano yun? Isang kapansin-pansin yon. Nung nakaraang mga araw, nakapokus sila kay Cayetano. Pinagtatanggol nila si Cayetano. Pero nung June 4, yung June 4, yung Thursday na hearing, ano nila, parang ano nila yon, meeting ng mga ex-Marines, miniting nila Marcoleta. Ayaw tawagin yun na Senate hearing kasi wala namang secretariat, wala namang stenographers na nagre-record ng journal o ng minutes. So, anyway, yun na nga, yung rally na yun sa labas, Marcoleta ang sinisigaw. Marcoleta. Tapos biglang dumami ang tao. Biglang dumami. Ibig sabihin, nag-mobilize. Sabi ng iba, Iglesia yun, attorney, minubilize ni Marcoleta. Hindi natin alam. Pero kapansin-pansin, biglang kumapal yung tao eh. Yung una kasi, yung mga nagka-green lang lagi ang nagrally doon. Yung mga naka-green na may ano na ni Duterte sa Kanisara. Yan yung laging nagrally doon sa labas. Pero nung araw na yon, biglang dumami. Biglang dumami yung nagrarally, tapos ang sigaw Marcoleta. Parang ngayon mayroon ng ano, tinutos up na nila si Marcoleta. Ito na yung magiging leader nila sa Senado. Ha? Oh. Yan na yung ano, yung parang gano'n na yung bunang ano nila sa Senado eh. Si Marcoleta na ang bagong leader ng mga pro Duterte. At ano na sinisigaw na ng ano, sinisigaw na siya ng mga nagrarally, Marcoleta. Sabi ko parang paghahanda na yata ito sa pagtakbo ni Sara. Siyempre, kailangan ni Sara ng vice president. Sabi ni Sara may napili na daw siya pero hindi niya naman inaanunsyo kung sino. Maraming mga pangalan diyan ang nababanggit. Ang lumalabas ngayon, bigla napansin ko doon sa rally ng mga pro Duterte, sinisigaw Marcoleta. So sabi ko, mukhang si Marcoleta ang binibuild up na ngayon Ha? Yan yung kapansin-pansin doon sa rally na yun eh. Hmm? Marcoleta ang binibuild up. Parang ano ba to? Pinuposisyon na ba si Marcoleta na siya yung VP ni Sara? Oh. Kaya lang mga kabunyog, ang tanong, paano si Bongo? Kung si Marcoleta na ang posibleng maging VP ni Sara, at ito yung pinoposisyon doon ng mga nagrarally doon sa Senado, paano na si Bongo? Actually, si Bongo problemado din talaga kasi unang-una, mayroon siyang kaso sa ICC. Posible nang lumabas ang arrest warrant ng ICC. Kaya yung problema ni Bato na nagtatago ngayon, ay kakaharapin din yan ni Bongo sa susunod na mga araw. Kaya mabigat ang magiging problema ni Bongo. Kaya tsaka
Si Bongo kasi natural nang hindi gusto ni Sara eh. Ano na yan, kumbaga matagal na yan. Alam yan ng publiko na, naalala nyo noong 2022, pinapatakbo ni Digong si Sara na president. Ang gusto ni Digong, ang mag-vice president si Bongo. So ayaw ni Sara. Kaya hindi na lang siya tumakbong president. Itong pagiging itong pagba-vice president ni Bongo, parang wala na. Kahit, ano na yan, halos sigurado nang hindi magiging vice president ni Sara si Bongo. Hmm? Kaya lumalakas ang loob ngayon ni Marcoleta na siya na lang. Siya na lang. Kaya yung mga galaw ngayon ni Marcoleta, mababasa mo eh. Siya na nga kaya ang maging VP ni Sara Duterte. Pwede, kaya lang si Marcoleta may problema rin. May problema rin. Kahapon, nag-submit na siya ng kanyang counter affidavit. Kahapon. Nag-submit na si Marcoleta ng counter affidavit niya sa ombudsman. Kasi may kaso siya sa ombudsman. Plunder din eh. Plunder at saka indirect bribery. Tungkol yan dun sa 75 million pesos na donation kay Marcoleta. Yung gift sa kanya nila Mike Defensor. Plunder yun, yung kaso na yun ni Marcoleta. Ang balita, kahapon, nag-submit na siya ng counter affidavit niya. Ibig sabihin, yan yung kanyang paliwanag nung side niya. Nabasa ko yung post ni Wilfredo Garrido, ni attorney. Sabi niya, ayan, baka mga 2 months lalabas na ang warrant of arrest ni Marcoleta. Hindi matindi tong sinasabi ni Wilfredo Garrido. Talagang ang tingin ni Wilfredo Garrido, ang tingin ni Wilfredo Garrido, lalabas yung arrest warrant kay Marcoleta eh. Sabi ni Wilfredo Garrido, good, this is a slam dunk case. I give the ombudsman 2 months to file the case and obtain a warrant of arrest from the Sandigan Bayan. Come August, kulong na si Marcoleta. Kasi ang news update ng ABS-CBN, Marcoleta files counter affidavit over alleged failure to disclose 75 million pesos campaign donations in SALN. June 5 to June 5, 2026 na balita. Kaya medyo to rin, ito yung problema rin ni Marcoleta. Bagamat lumalakas yung kasikatan niya sa mga pro-Duterte at lumalakas yung pangalan niya na posibleng maging VP ni Sara, may sarili ring problema si Marcoleta. Itong ikinaso sa kanya ng ombudsman. Ombudsman mismo, may criminal complaint siya sa ombudsman sa kanya. Nag-submit na siya ng sagot kahapon. Ang comment ni Attorney Wilfredo Garrido, good, this is a slam dunk case. I give the ombudsman 2 months to file the case and obtain a warrant of arrest from the Sandigan Bayan. Come August, kulong na si Marcoleta. Yan yung nakikita ni Wilfredo Garrido by August daw makukulong si Marcoleta. Hindi, mabigat kasi ito. Ito kasing plunder case ni Marcoleta, bakit mas madali ito na ma-resolve ng ombudsman? Yung kila Padilla kasi, yung kila Jingo Estrada matagal, di ba? Inabot ng 1 taon. Pero naman kasi ang mga testigo naman kasi at ebidensya doon, hindi kaagad na i-ready. Samantalang dito kay Marcoleta, ready ang mga ebidensya. Ano ang mga ebidensya kay Marcoleta? Yun mga sinabi niya mismo eh. Yung mga admissions niya, yung mga sinabmit niya sa COMELEC, saka yung mga live niya sa yung programa niya sa Ganang Mamamayan, doon niya sinabi yan. Kaya maraming ebidensya kay Marcoleta na galing mismo sa kanya. Galing mismo sa kanya. Kaya mas mabilis ma-resolve ng Sandigan Bayan ay ng ombudsman ang kaso ni Marcoleta. Lalo na't nag-submit na siya ng counter affidavit kahapon. Nag-submit na siya ng counter affidavit kahapon. So sa tingin ko, pag ang ombudsman hindi na nag-comment sa sagot ni Marcoleta, di na yan, for resolution na yan. For resolution na para mapabilis. Di ba? Mapapatagal lang yan kapag doon sa counter affidavit ni Marcoleta, nag-comment pa ang ombudsman. Di syempre magko-comment na naman si Marcoleta doon. Pero kung yung
yung sagot ni Marcoleta, yung counter affidavit niya, hindi nasasagutin ng ombudsman, for resolution na kaagad yun. Mapapabilis yun. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kaya, bagamat maganda yung ano ni Marcoleta, yung lagay, dahil parang siya na yung nasisement na lumalakas siya sa grupo ng mga pro Duterte, mukhang siya na nga yung kanilang kandidato sa pagka-vice president. At si Bongo ay parang wala na, itsapwera na. Kaya lang si Marcoleta may mga sarili ring problema at kaso. Ha? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mabigat yan. Mabigat yung kaso na yan ni ano. Sabi nga ni Attorney Wilfredo Garrido, ang tingin niya, baka abutin lang ng ano, August makulong na si Marcoleta. Matindi naman tong ano na to, itong timetable ni Attorney Wilfredo Garrido. Hindi, ano kasi, mas madali kasing i-resolve ng ombudsman yung problema, yung kaso ni Marcoleta kasi yung mga ebidensya galing mismo kay Marcoleta. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.